Guys, mga master, pag ganito ba yung metering device na gamit na isang unit, pag magkarga tayo ng refrigerant, saan tayo magbabase? Sa superheat or sa subcooling? Abangan. Guys, tingnan nyo. Guys, tingnan nyo. Ayan. Ano bang tawag ng metering device na yan? Gamit nitong unit na to. Train package aircon. Comment down baba. Guys, mga master, tingnan nyo to. Anong klaseng metering device na yan? Gamit nitong isang package aircon, Train ang brand. Comment down below. Direct expansion. Ito yan siya, guys. Yan yung tawag niyan. Yung metering device na gamit nito is direct expansion. Guys, mga master, para lang sa mga baguhan, ayan o, yung metering device na gamit nitong unit na to, ganyan yung style nya. So ang gamit niya nila, so ang metering device na ito, tawag niyan, so yung metering device na gamit nila, ayan o. So ang tawag nito, direct expansion. Okay, pag mga ganyan, direct expansion. Guys, mga master, bago yan, shoutout ko muna si Darex Technician Bag, Chris. Direct expansion. So yan yung, guys, mga master, ito yung gamit na metering device sa unit na to. Yan o, direct expansion ang tawag niyan. Okay, yan o, yung tawag nito, direct expansion. So ito yung suction pabalik sa compressor. Ito yung galing sa liquid line. Ay, ito yung
galing sa liquid line filter dryer, tapos evaporator na. So ang tawag nitong metering device na yan, direct expansion. Okay guys, mga master, yan o, ang tawag ng metering device na yan, ang tawag ng metering device na to, direct expansion. So mostly din yan ginagamit sa HVAC field. Okay, ayan, direct expansion. Ayan, yan yung gamit niya dito sa package aircon. Guys, mga master, ayan o, ito yung metering device na gamit dito sa unit na to. So ang tawag niyan, direct expansion. Okay, mostly din yan ginagamit sa HVAC field, direct expansion. Gamit ito sa train package aircon 25TR, dalawang compressor, scroll type compressor, direct expansion. Guys, mga master, ayan o, ano bang tawag ng meteray? Guys, mga master, ayan o, anong tawag ng metering device na yan gamit nitong isang package aircon? Ayan o. So sino nakakaalam, comment down below. Guys, mga master, tingnan nyo yung metering device na yan. So anong tawag ng metering device na yan? Okay, comment down below. Guys, mga master, so ito, so ngayon ang tawag nitong metering device na to, nagamit itong isang package aircon, direct expansion. So may maliit siya na ano, orifice or maliit na capillary tube, maliit na orifice, nandito naka-install yan. Okay, guys, mga master, yan yung metering device na gamit itong unit. So anong tawag ng metering device na yan? Comment down below. Ayan. Guys, mga master, ayan o, metering device na gamit. So sinong nakakalam kung anong pangalan ng metering device na yan? Comment down below. Thank you. Guys, mga master, tingnan nyo yung metering device. Ayan o, gamit nitong unit na to. Anong tawag ng metering device na yan? Comment down below. Ayan. So guys, mga master, so ito yun o. So ngayon, yung metering device na yan na gamit itong train package aircon 25TR, dalawang compressor, scroll type compressor. So ngayon, ang tawag ang gamit na metering device nitong unit na to, guys, mga master, direct expansion. Okay, meron siyang maliit na orifice, nandito naka-install yan o. Dito maliit lang, nasa half inch. Bukas pakita ko sa inyo yung maliit na orifice na naka-install dito. Okay, ang tawag niyan, guys, direct expansion. Thank you. Guys, mga master, so yan o, metering device nya. So ngayon, sinong nakakaalam sa metering device na yan na nag-comment nakaraan kong video, so shout out sa inyo, salamat. So ngayon, tama kayo. Yung iba na hindi pa alam, lalo na sa mga baguhan, so tuturo natin. Ang tawag nito, guys, mga master, direct expansion. So yan o, may maliit siya na orifice na naka-install dito sa loob, mga ganun lang, half inch.
or mga ganun 2.5 centimeter cm. Okay, dito yan naka-install. So bukas pakita ko sa inyo yung orifice na nakakabit dito. Okay, direct expansion. So yan yung tawag, mga master. Ingat lagi sa trabaho. So yan, mga master. So ngayon, shoutout sa sumagot sa nakaraan kong video. Shoutout sa nag-comment sa nakaraan kong video. So shoutout, mga master, guys. So guys, mga master, shoutout sa inyo. So ngayon, ang tawag ng meter So ngayon, ang tawag nitong metering device na to, direct expansion. Okay? So ngayon, meron dito siyang orifice naka-install. Maliit lang, ganyan lang guys. Shout out. So guys, mga master, shout out tayo. So guys, mga master, shout out sa inyo. So ito yung tinanong ko nakaraang video. Anong tawag nitong metering device na yan? So ang tawag niyan, or shout out pala sa nakasagot, sa nagko-comment, shout out din sa hindi pa alam. So para sa mga baguhan, or hindi pa naka-encounter ng ganitong metering device, ang tawag nito, mga master, direct expansion. So yan meron yan siyang maliit na orifice naka-install dito. Yan maliit lang, mga 2 cm, mga half inch. So dito yung naka-install. So bukas pakita ko sa inyo yung orifice dyan sa loob. Okay, so shout out sa inyong lahat. Ingat lagi sa trabaho. Direct expansion ang gamit ng direct expansion ang metering device na yan, gamit nitong package aircon 25TR train. Ayan, direct expansion yung metering device na yan, gamit nitong train package aircon, dalawang compressor, scroll drive. Direct expansion yung metering device na yan, gamit nitong train package aircon, dalawang compressor, scroll type compressor. Guys, mga master, tingnan nyo. Ayan, anong klaseng metering device na ito? Ito yung gamit nitong train package aircon, dalawang compressor, scroll type compressor. Comment down below. Guys, mga master, anong klaseng metering device ito? Nagamit nito sa 50TR package aircon, train ng brand. Ayan, comment down below.
Guys, mga master. Guys, mga master. Shout out muna. So ito yun oh. Pakita ko sa inyo. Ito siya. Ano ba ang tawag sa device na yan or sa metering device na yan? Okay? Comment down below. Shout out mga master. Ingat lagi sa ating araw-araw na trabaho. So ito yung pakita ko sa inyo. Ano bang tawag nitong or ano bang klaseng metering device ito? Shout out mga master. Ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho. Shout out mga master. Ingat tayo lagi. Guys, mga master, shout out. Ingat lagi sa akin. Guys, mga master, ingat tayo lagi sa araw-araw nating trabaho dahil exposed tayo lagi sa electrical at saka mechanical field. Okay, ito yung pinapakita ko sa inyo. Ito siya. Anong tawag nitong metering device na to? Itong dalawa. Ginagamit nitong train package aircon 50TR. Ayan. Comment down below. Mga master. Guys, mga master. Ito yun. Tawag nito mga master TXB or thermal expansion valve. Tinatawag din natin minsan na thermostatic expansion valve. Tawag siya na thermal dahil magdidepende yung pag-open or pag-close ng valve niya sa loob sa init ng suction pipe. Ito siya. So ito yung sing-sing sensor niya or sing-sing valve. Ayan o. So yan yung sing-sing valve. Guys, mga master. So ito yon. Salamat sa nagko-comment sa nakaraan kong video. Salamat sa nagko-comment ng nakaraan kong video. Sa mga baguhan sa larangan na to, ito yung para sa inyo. So ito ang tawag nito guys, metering device. Specific na name niya is TXV or thermal expansion valve. Minsan din tinatawag din niya na thermostatic expansion valve. Okay? Dahil thermal, magdepende yung pag-open or pag-close ng orifice niya sa loob or yung valve niya sa loob depende sa init ng suction pipe. Ito yung sensing valve or sensor niya. Ayan o. Yung pipe na yan, diretso yan, dito yung maliit na yan o. Dito yan sa loob. Dahil may preyon kasi yan. Pag mainit yung okay? So yung pipe maliit na yan o. Diretso yan dito sa head or dito sa may diaphragm ng TXV. Okay? TXV, thermal expansion valve or thermostatics or thermostatic expansion valve. Okay?
Guys, mga master, shout out sa inyo. So ito yung turo ko sa inyo. Guys, mga master, shout out sa inyo. So ito yung thermal expansion. Guys, mga master, ito yung tuturo ko sa inyo. So ang pangalan nito guys, TXB or thermal expansion valve. Minsan din tinatawag din natin na thermostatic expansion valve. Thermal ibig sabihin init, dahil sa init ng suction pipe, ito siya, magdidepend yung pag-open at saka close ng valve niya sa loob. Okay? TXV or thermostatic or thermal expansion valve. So ito yung sensing valve niya. So siya ang magbibigay ng signal kung gaano kalaki. So siya yung magbibigay ng signal kung gaano kalaki yung bubuksan ng valve or magsasara ba siya ng valve. Depende yan sa init ng suction pipe. Yan. Guys, mga master, shout out sa inyo. So ang name or ang tawag ng device na to, TXV or thermal expansion valve or thermostatic expansion valve. So itong dalawa na yan. So metering device, TXV or thermostatic thermal expansion valve. Okay? Yan yung gamit nito sa 50TR na package aircon. Trenang brand. Thank you. Guys, mga master, ito, pag TXV or thermal expansion valve, tulad nyan, ano bang babasihan natin or saan tayo magbabase? So pag magkarga tayo ng preyon, saan tayo magbabase o saan tayo magmonitor lagi? Superheat or subcooling? Comment down below. Guys, mga master, shout out sa inyo. TXV thermal expansion valve or thermostatic expansion valve. Pag mag-charge tayo ng freon, mga master, pag ganito yung gamit sa unit, pag ganito yung gamit ng unit, paano tayo magkarga? Magdepend ba tayo sa subcooling or sa superheat? Abangan. Guys, mga master, shout out sa inyo. TXV thermal expansion valve or thermostatic expansion valve. Pag ganito yung gamit na metering device sa isang unit, mga master, pag magkarga tayo ng preyon, ano ba ang dapat nating pag magkarga tayo ng preyon, saan ba tayo magbabase o magmumonitor? Pag magkarga tayo ng preyon, magdepend ba tayo sa superheat or subcooling? Comment down below. Pag magkarga tayo ng preyon, pag ganito yung gamit ng isang unit, TXV, pag mag-charge tayo ng refrigerant, magdepend ba tayo sa subcooling or superheat? Abangan. Guys, mga master, shout out sa inyo. TXV or thermal expansion valve or minsan or thermostatic expansion valve. Pag ganito yung gamit na metering device, mga master, pag mag-charge tayo ng refrigerant sa unit, pag mag-charge tayo ng refrigerant sa unit, magdepend ba tayo sa superheat or sa subcooling? Abangan.
50TR train package aircon. Tatlong kompresor. Yung dalawang kompresor nakatandim. Ayan. Guys, mga master, anong klaseng metering device ito nagamit nito sa 50TR package aircon tray ng brand? Ayan, comment down below. Kita na talaga kita. Tagal kitang hinanap. Dito lang kapal na. Guys, mga master, shout out sa inyo. TXB, thermostatic expansion valve. Pag ganito yung gamit na metering device sa isang unit, mga master, pag mag-charge tayo ng refrigerant, mag-depend ba tayo sa subcooling or superheat? Abangan.
Guys, mga master, shout out sa inyo. So ito yung tinanong ko nakaraang video kung anong klaseng metering device ang gamit nito. So yung type nitong metering device na to guys is fixed metering device. Isa ito sa type ng fixed metering device. So maliit lang na orifice naka-install in between dito sa distribution ng evaporator coil. Maliit lang siya or maiksi lang siya, mga 2 cm dito naka-install sa bawat tubo ng distribution. Mga 2 cm lang, mga ganito lang, tapos naka-install bawat nito. Okay, ano lang siya, siguro yung laki mga nasa 316, tapos may maliit na orifice or butas sa gitna. Siguro mga number 6 or 7 yung butas. Fixed metering device or orifice ang gamit nito. Okay, thank you. Guys, mga master, so ito yung nakaraan nating video. Guys, mga master, shout out sa inyo. So ito yung tinanong natin yung nakaraang video. So ang tawag nito mga master, isa ito siya sa modulating metering device. Okay? Ang tawag nito mga master, isa ito siya sa modulating metering device, TXB or thermostatic expansion valve. Okay? Isa siya dahil tatlo yung modulating metering device. Isa ito siya. So TXB or thermostatic expansion valve. So yan yung tawag niyan. Okay? Ayan. Mga master, guys, mga master, shout out sa inyo. So ito yung tinanong natin nakaraang video. So ano bang tawag nitong metering device na to? So ito siya mga master, isa ito sa tatlong modulating metering device. Okay? Tawag nito TXB or thermostatic expansion valve or thermostatic expansion valve. So ngayon, isa ito sa modulating metering device. Tawag nito thermostatic expansion valve. Okay? So ngayon, okay? So ano bang tawag nito mga master? So ito siya mga master, ito siya mga master, isa ito sa tatlong modulating metering device. Isa ito sa, guys, mga master. So ito yon. Ito yung tinanong natin kahapon. Guys, mga master. So ito yung tinanong natin nakaraang video. So ano bang tawag nito? Guys, mga master, so ano bang tawag nitong metering device na yan? So ang tawag niyan mga master, isa ito sa modulating metering device. So ang tawag nito mga master, isa ito sa tatlong modulating metering device. Tawag nito TXB or thermostatic expansion valve. Okay? So isa ito sa tatlo na modulating expansion valve, modulating metering device. So modulating, ibig sabihin hindi constant yung pagbukas or pag-open niya ng valve para ibig sabihin hindi constant yung open or hindi constant. Ibig sabihin hindi constant or hindi ibig sabihin hindi constant yung flow of refrigerant na papasok sa evaporator coil. Bago-bago yung bukas ng valve niya sa loob. Magdepende sa init ng suction pipe dito.
So ito yung sing-sing bulb niya, oh, or sensor or sing-sing bulb. Ayan, oh. Diretso yan dito sa pinaka-head niya. Kaya yung opening niya sa bulb sa loob magdepende sa temperatura. Kaya yung opening bulb niya sa loob magdepende sa temperatura. Kaya yung opening bulb niya sa loob magdepende sa temperatura or temperature ng pipe ng suction. Ito. Kaya yung opening bulb niya o gaano kalaki or gaano kaliit yung pagbukas ng bulb niya na makadaan yung refrigerant magdepende sa temperature ng suction pipe. Dahil ito yung suction pipe niya. Nandito yung sing-sing bulb or sensor bulb. Ayan, o. Siya yung magbigay ng signal kung lalakihan ba niya yung open ng, so siya yung nagbigay ng signal para lalakihan ba or liliitan yung, so yan yung sensor or sing-sing bulb para mag-control sa pag-open or close sa bulb. So yan yung sing-sing bulb or sensor niya para so yan yung nag-control ng opening and close sa bulb dito. Okay? TXB or thermostatic expansion bulb. Isa ito sa tatlo na modulating expansion bulb. Modulating ibig sabihin hindi constant yung flow ng refrigerant. Okay? Magdepende sa demand ng unit. Okay? Modulating ibig sabihin guys, hindi constant yung flow of refrigerant or hindi constant yung laki ng bulb na madadaanan ng refrigerant papasok sa evaporator. Magdepende sa demand ng unit. Okay? Or magdepende sa demand ng unit or magdepende sa temperature ng suction pipe dito. Okay? Dahil nga modulating ibig sabihin hindi constant yung flow of refrigerant or yung laki ng butas na dinadaanan. Modulating ibig sabihin hindi constant yung flow of refrigerant or hindi the same or hindi modulating ibig sabihin hindi constant yung flow of refrigerant or hindi ba lagi yung hindi maintain yung laki ng modulating ibig sabihin hindi constant or modulating ibig sabihin hindi constant or hindi maintain yung modulating ibig sabihin hindi modulating ibig sabihin modulating ibig sabihin hindi constant or pabago-bago yung opening bulb niya sa loob. Magdepende kasi yan sa temperatura ng suction pipe. Dahil magdepende yan sa demand ng unit. Dahil tinatarget niya yung superheat ng suction pipe. Modulating ibig sabihin hindi constant yung opening bulb niya sa loob. Dahil magdepende yan sa demand ng unit. Dahil magdepende yan sa demand ng unit or sa superheat. Dahil tinatarget ng sing-sing bulb yung superheat, kaya siya ang magkukontrol ng opening bulb niya dito sa TXB. Okay? Kaya isa ito sa tatlong modulating metering device. TXB or thermostatic expansion bulb. Okay? Guys, mga master, so ito yung tinanong natin nakaraan. So pag ganito yung metering device sa isang unit, ang tanong ko, pag magkarga tayo ng refrigerant, saan tayo magdepende? Sa superheat or sa subcooling? So ngayon,
Ang sagot nun guys, sa subcooling. Bakit? Dahil ito kasi guys, bakit? Dahil ito kasi guys, hindi siya constant or modulating hindi siya constant yung opening valve niya sa loob. Dahil magdepende yan sa demand ng unit sa superheat niya. Kaya kailangan pag magkarga tayo ng refrigerant sa ganitong mga metering device, kailangan magdepende tayo sa subcooling or kung gaano ba kadami yung liquid refrigerant sa condenser coil. Okay? Dahil dito magbago-bago kasi yung bukas niyan ng dahil dito magbago-bago kasi yung bukas ng valve dahil sa superheat. Tinatarget niya yung superheat. Ibig sabihin, pag mainit yung pipe na to, yung suction pipe na to, so magbigay siya ng signal or magbigay siya ng pressure dito yan sa para mabukas yung valve na so magbigay yung sing-sing valve so pag mainit itong suction pipe, so magbigay siya ng control para magbukas ng konti. So for example, pag mainit itong suction pipe, ito siya. So itong sing-sing valve or sensor, bigay siya ng signal para magbukas ng malaki itong valve sa loob. So ibig sabihin, tataas na naman yung superheat nun. Okay? Pag malamig na naman yung suction pipe or bumaba na pag malamig naman itong suction pipe, matarget naman. Pag malamig naman itong suction pipe, magbigay na naman siya ng signal. So magbigay naman siya ng signal para So ngayon, pag magkarga tayo ng refrigerant, so ngayon guys, mga master, so ito yung TXB or thermostatic expansion valve. Isa ito sa tatlong modulating metering device. So ngayon, yung tanong ko nakaraan, kung TXB pag ganito yung metering device na nakagabit sa isang unit, paano ba tayo magkarga? Saan tayo magbabase? Sa subcooling ba or superheat? So ngayon, ang sagot, subcooling. Bakit? Ito kasi guys, hindi constant or hindi maintain yung opening valve niya sa loob. Dahil magdepende yan sa demand ng unit or sa superheat ng unit. Depende sa temperatura nitong suction pipe. So ngayon, for example, pag malamig na itong pipe na to, magbigay yung sing-sing valve, dahil ito yung sing-sing valve or sensor. So yung sing-sing valve na yan, magbigay ng signal. Hindi yan signal dahil may preon yan. So may preon kasi yan. Pag malamigan yung freon dito sa loob ng sing-sing valve, so masara ng konti yung valve dito. Okay? Pag masara, ibig sabihin uunti yung freon na makatagos dito sa evaporator coil. Dahil nga sobrang lamig na ng suction pipe. Dahil mini-maintain ng sing-sing valve or itong TXB yung target na superheat ng isang unit or dito sa unit na to. So ibig sabihin so ang sagot guys, pag magkarga tayo ng refrigerant, kapag ganito yung gamit ng isang unit, magdepende tayo sa subcooling ng unit. Okay? Subcooling dahil ito kasi guys, hindi constant or hindi maintain yung opening valve niya sa loob. Pabago-bago. Dahil sa demand lang ng unit or dito sa suction pipe, kaya magdepende yung opening valve niya. For example, pag mainit yung suction pipe na to,
may refrigerant kasi itong sing-sing valve na to sa loob. Pag mainitan yung sing-sing valve, tataas yung pressure ng freon. So maitulak niya yung diaphragm dito, kaya magbubukas ng malaki yung valve dito sa loob. So ibig sabihin, dadami or malaki yung butas, dadami yung refrigerant na makapasok sa evaporator coil. So after a while, habang gumagana yung unit, malamig na yung suction pipe dahil nga maraming freon na nakapasok sa evaporator coil. Pag malamig naman tong suction pipe, malamigan yung freon nandito sa loob ng sing-sing valve, bababa yung pressure nun. Ibig sabihin, aangat yung diaphragm na nagtulak dito sa pin. So aangat yung diaphragm na nagtulak dito sa pin. Ibig sabihin, magsasara na naman kunti yung valve niya sa loob. Ibig sabihin, kunti na naman yung refrigerant na makapasok dito sa evaporator coil. Okay? Kaya hindi siya constant or hindi maintain yung opening valve niya sa loob dahil magdepende yan sa demand ng unit. Dahil tinatarget ng TXB yung tamang superheat ng isang unit. Okay? So ibig sabihin, pag magkarga tayo ng freon, pag magkarga tayo ng refrigerant, kapag ganito yung gamit na isang unit, magdepende tayo sa subcooling para ma-maintain natin yung tamang liquid refrigerant sa loob ng condenser coil para hindi tataas or hindi para pag mag-adjust ito para ma-maintain yung tamang liquid refrigerant sa loob ng condenser coil dahil nga pabago-bago yung opening valve dito. Okay, thank you. Okay, so in short, pag magkarga tayo ng refrigerant, kapag ganito yung gamit ng unit, magbase tayo sa subcooling para ma-maintain natin yung tamang subcooling sa isang unit dahil nga yung opening valve dito sa metering device not constant, pabago-bago, minsan malaki yung bukas, minsan maliit yung bukas para ma-maintain natin yung tamang subcooling ng isang unit dahil nga hindi constant itong TXB or modulating metering device. Okay, thank you guys, mga master, shout out sa inyo. So ito yung tanong natin nakaraan guys, mga master. Pag ganito yung nakakabit sa isang unit, pag magkarga tayo ng liquid refrigerant, saan ba tayo magbabase or magdedepend? Saan ba tayo magdepende or magbabase or magdepend? Sa subcooling or superheat? So ngayon ang sagot nun, subcooling. Bakit? Dahil itong TXB, hindi kasi ito constant or hindi maintain yung opening valve niya sa loob. Dahil magdepende yan sa demand ng unit or superheat ng unit. Dahil ito, yung maliit na pipe na yan, yan yung sing-sing valve. Ayan o. Sing-sing valve or sensor. So itong sing-sing valve, meron niyang freon sa loob. So ngayon, for example, pag itong suction pipe mainitan din yung freon sa loob ng sing-sing valve. So maitulak niya yung diaphragm ng TXB. So pag maitulak niya, magbubukas niya. Pag maitulak niya yung diaphragm, maitulak din niya yung pin sa loob, magbukas ng malaking opening dito sa valve sa loob. Ibig sabihin so maitulak din yung pin niya sa loob. So ibig sabihin malalaki yung opening valve niya sa loob, maraming freon na makapasok papunta doon sa evaporator coil. Okay? So habang gumagana, dahil nga maraming freon ang nakapasok, lalamig yung evaporator coil. Kapag malamig na rin tong suction pipe, ibig sabihin ma-sense ng sing-sing valve na malamig na yung piping, lalamig din yung freon sa loob ng sing-sing valve. So aatras din yung
diaphragm. So ibig sabihin aangat din yung pin niya sa loob, so magsasara din ng konti yung opening valve dito. Okay, so ibig sabihin konti na din yung preyon, so ibig sabihin konti lang din yung preyon na makatagos dito sa evaporator coil. Yan yung senaryo. So ibig sabihin konti din yung preyon na makatagos dito sa evaporator coil, dahil para ma-maintain niya yung tamang superheat ng isang unit or tamang demand ng unit. Okay, kaya pag magkarga tayo, pag ganito yung gamit, ibig sabihin pag ganito yung gamit ng unit, magdepende tayo sa subcooling para ma-maintain na yung magdepende tayo sa subcooling para ma-maintain natin, magdepende tayo sa subcooling para ma-maintain natin yung tamang or dami ng liquid refrigerant na naka-stack sa condenser coil. Okay? Pag ganito yung gamit, dapat pag ganito yung gamit, pag TXB yung gamit, ibig sabihin magdepende tayo sa subcooling ng unit. Sa condenser tayo magbabase para ma-maintain natin yung sa condenser na kailangan natin i-check yung subcooling para ma-maintain pag ganito yung gamit sa isang unit, kailangan magdepende tayo sa subcooling para ma-maintain natin yung tamang daming liquid refrigerant na na-stack sa condenser coil. Okay? Dahil nga hindi ito constant yung opening valve niya sa loob, magdepende sa demand ng unit para ma-maintain niya yung exact superheat ng isang unit. Okay? Thank you. Guys, mga master. So ito yung tanong ko nakaraang video. So ano bang tawag niyan? Guys, tawag nito, isa ito sa tatlong modulating metering device. Modulating ibig sabihin hindi constant, hindi maintain yung opening valve or yung tagos ng freon or yung dami ng freon na makapasok sa evaporator coil. Dahil nga hindi maintain yung pagbubukas or hindi maintain yung opening valve niya sa loob. Dahil magdepende yan sa demand ng isang unit. Okay? Ito siya guys, TX. So ang tawag nito, TXV or thermostatic expansion valve. Isa sa tatlong modulating metering device. TXV, thermostatic expansion valve. Modulating ibig sabihin hindi constant, hindi maintain yung opening valve niya sa loob. Minsan malaki yung opening, minsan maliit yung opening niya sa valve niya sa loob, dahil magdepende yan sa demand ng unit or superheat ng unit. Magdepende sa temperatura nitong pipe na to, sa suction pipe. Ito yung sensing valve or sensor, siya yung bigay ng control para magbukas or magsara yung TXV or yung valve niya sa loob, depende sa demand ng unit or superheat. Okay? TXV, thermostatic expansion valve. Okay? 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 Guys, mga master, shoutout sa inyo. So ito yung tinanong natin nakaraang video. So ano bang tawag nitong metering device na to? So ito siya mga master, isa ito sa tatlong modulating metering device. Okay? Tawag nito TXV or thermostatic expansion valve. Okay? Isa siya. So modulating ibig sabihin hindi constant, hindi maintain yung opening valve niya sa loob. Minsan malaki yung opening, minsan maliit yung opening niya sa valve niya sa loob, dahil magdepende yan sa demand ng unit or superheat ng unit. Magdepende sa temperatura nitong pipe na to, sa suction pipe. Ito yung sensing valve or sensor, siya yung bigay ng control para magbukas or magsara yung TXV or yung valve niya sa loob, depende sa demand ng unit or superheat. Okay? TXV, thermostatic expansion valve. Okay? Guys, mga master, shoutout sa inyo. So ito yung tinanong ko nakaraang video, kung anong klaseng metering device ang gamit nito.
So yung type nitong metering device na to guys is fixed metering device. Isa ito sa type ng fixed metering device. So maliit lang na orifice naka-install in between dito sa distribution ng evaporator coil. Maliit lang siya or maiksi lang siya, mga 2 cm dito naka-install sa bawat tubo ng distribution. Mga 2 cm lang, mga ganito lang, tapos naka-install bawat nito. Okay, lang siya, siguro yung laki mga nasa 316, tapos may maliit na orifice or butas sa gitna. Siguro mga number 6 or 7 yung butas. Fixed metering device or orifice ang gamit nito. Okay, thank you. Guys, mga master, shout out sa inyo. So ito yung tinanong ko nakaraang video kung anong klaseng metering device ang gamit nito. So yung type nitong metering device na to guys is fixed metering device. Isa ito sa type ng fixed metering device. So maliit lang na orifice naka-install in between dito sa distribution ng evaporator coil. Maliit lang siya or maiksi lang siya, mga 2 cm dito naka-install sa bawat tubo ng distribution. Mga 2 cm lang, mga ganito lang, tapos naka-install bawat nito. Okay, lang siya, siguro yung laki mga nasa 316, tapos may maliit na orifice or butas sa gitna. Siguro mga number 6 or 7 yung butas. Fixed metering device or orifice ang gamit nito. Okay, thank you. Guys, mga master, shout out sa inyo. So ito yung tinanong natin nakaraang video. So ano bang tawag nitong metering device na to? So ito siya mga master, isa ito sa tatlong modulating metering device. Okay? Tawag nito TXB or thermostatic expansion valve. Okay? Isa siya. So modulating ibig sabihin hindi constant, hindi maintain yung opening valve niya sa loob. Minsan malaki yung opening, minsan maliit yung opening niya sa valve niya sa loob dahil magdepende yan sa demand ng unit or superheat ng unit. Magdepende sa temperatura nitong pipe na to, sa suction pipe. Ito yung sing-sing valve or sensor. Siya yung bigay ng control para magbukas or magsara yung TXB or yung valve niya sa loob. Depende sa demand ng unit or superheat. Okay? TXB, thermostatic expansion valve. Okay? Ha? Ito yung gagawin natin ngayon guys. Gitik-gitiko na to. Tigas oh. Ayaw nang umikot tong shafting. So 110 volts, 115 volts saucepan. Dapat ito itapo na yan ang tigas. So tara, buksan natin, palitan natin ng bearing.
Ramai was angry. Taban. Tigas.
Alhamdulillah. Sandpaper. R4EZZ. Ang liit. R4AGG.
Guys, mga master, pag ganito ba yung metering device na gamit na isang unit, pag magkarga tayo ng refrigerant, saan tayo magbabase? Sa superheat or sa subcooling?